Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benson Estareja. Benson? Ivy, sa ngayon, nagbabalik po sa tatlong bagyo ang nakapaligid sa ating Philippine Area of Responsibility. So una na dyan, itong si Bagyong Saudel, international name po ito, na nasa typhoon category na. And as of 2 p.m. ay nasa 2,565 kilometers ito sa silangan ng Northern Luzon. So may taglay na ito na hangin na 150 kilometers per hour at hindi natin nirurule out na lalakas pa ito possible into a super typhoon. Yung kanyang pagpasok sa ating area of responsibility, nandyan pa rin po, no, mataas ang possibility na pagsapit po ng Lunes ay ito'y tatawagin na natin sa local name na Obe at maring manatili ng 1 hanggang 2 araw sa loob ng ating part dito sa may northern part of Philippine Sea. So maliit pa ang tsansa na ay magla-landfall or magkakaroon ng direktang epekto. Subalit nandyan yung enhancement ng southwest monsoon by early to middle of next week. Samantala yung dalawa pang minomonitor natin na bagyo, yung isa ay si Tropical Depression with the international name na Gaynari. Ito po yung dating bagyong Neneng. So from low pressure area dito sa labas ng ating par sa hilaga ng Batanes, na-redevelop po, gumanda muli ang kanyang sirkulasyon at nasa layong 635 kilometers hilagang silangan ng Batanes. Hindi natin i-rule out na pumasok ng bahagya sa ating par, pero eventually po ay patungo talaga ito sa may East China Sea and Eastern mainland China. Habang yung tropical depression na pangatlo, ito po yung low pressure area na minomonitor natin dito sa may kaliwa po nitong si Bagyong Saudel. Huling namata nito at 1,065 kilometers naman sa silangan ng Eastern Visayas. Napakalapit niya dun sa ating eastern par boundary at posible itong pumasok ng saglit, pero ang general movement naman niya within the next 24 to 48 hours ay pahilaga-hilagang silangan o unti-unting lalayo ng ating area of responsibility dahil susunod siya dito kay Bagyong Saudel na siyang kumikilos naman po pahilagang kanluran. So nagkakaroon sila ng interaction sa ngayon, pero both of them or even itong si Bagyong dating Neneng ay wala naman pong epekto sa alimampanig ng ating bansa. So yung southwest monsoon pa rin or hanging habagat ang siya magdadala po ng mataas na tsansa ng ulan dito sa may Luzon, kabilang na dyan ng Ilocos Region, Cordillera Region, din ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, dito rin po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. So overnight, meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. So make sure po na meron ba ang payong kung lalabas po ng bahay at mag-ingat sa banta ng baha at landslides. For Metro Manila and the rest of Luzon, at the moment, partly cloudy to cloudy skies pa. Minsan nagiging makulimlim na nga ang panahon. Pero by tomorrow, posible na malaking bahagi na po ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Calabarzon, Mindoro provinces, and Metro Manila magkakaroon na ng mga kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms din. Unti-unti dumadami pa yung ating mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan simula po sa araw po ng Lunes and possibly pagsapit po ng hanggang Miyerkules hanggang dito na sa may western section of Visayas. So make sure, again, na coordinate tayo sa ating mga local government units at laging magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Yan muna ang napapanahong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, Ivy. Alright, mag-ingat po tayong lahat dahil mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan in the coming days. Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benson Estareja.